Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, gumagana na po si Larry Gadon. Ang kanyang sinasabing matapat na serbisyo sa pamahalaan kasama ang mambabatas kamara at mismo po siya. Hindi natin malaman kung siya ay napag-utusan lamang mga katambay. Isinusulong niya na rin. Sinusulong niya po solo ang pag-amyenda po ng political provision po, pagpapalawig ng termino ng mga mambabatas natin sa ating bansa. At ganoon din po ang economic. Ang economic po ay gusto amyendahan din po na sa panahon po natin ngayon sa kanilang panahon, mga Pilipino po ay hindi sila pinagkakatiwalaan dahil lumabas na po ang survey po na hindi po nagtitiwala ang majority ng Pilipino na amyendahan po ang saligang batas. Pero si Larry Gadon ay gustong-gusto mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang aksyon na ginagawa ni Larry Gadon. Nagpunta pa ng Supreme Court mga katambay. Binigyang diin ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon, bukod sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amyenda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Ganito rin ang isinumite niya sa Senado. Isa sa mga mungkahi ni Gadon ang pagpapalawig ng termino ng mga kongresista, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor at mga konsehal sa 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon at iparehas na lang ito sa term limit ng presidente, vice president at mga senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa, kaya't mas makabubuti kung isahan na lang. Ang matitipid, magagamit pa niya sa sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Isinusulong din ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador sa bansa mula sa kasalukuyang 24 gawin ng 48 at ipatupad ang parliamentary form of government. May mungkahi rin siya sa mga hinahawakang posisyon ng presidente at sa pangangasiwa ng public utilities sa bansa. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man ay may connection din ito sa aking adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political situation ay ganito pa rin. Every 3 years, ang laki-laki ng pondong nawawala. Nasasayang. Una nang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na economic provisions lamang ng konstitusyon ang nais niyang maamyendahan. Pero si Gadon, kakausapin daw ang Pangulo at umaasa siyang magiging positibo ang resulta nito. Kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen. Karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. Mga tambay, napakagaling po, di ba? Nang sinusulong ni Larry Gadon. Itatama ko lang si Kamanong. Hindi pala sa Supreme Court nagpunta. Si Larry Gadon sa Kamara at sa Senado. Doon niya po pala pinasa, sinubmit ang kanyang panukala at gustong idagdag sa gagawing pagbalangkas, isasama sa ginagawa po ng Kamara at Senado. Siyempre, pabor sa kanila yun. Di ba? Pabor po sa mga sinasabing mga di umano nila na corrupt government ng ating bansa. Lalo pong dadami po ang korupsyon, Mr. Gadon. Dahil unang-una, hindi pa po nare-resolve po yung malaking issue po ng Kamara at Senado na pumutok po at hindi pa po nila sinasagot at hindi pa po nila nilalabas yung kanilang mga record, yung kanilang mga resibo kung paano po nila ginagamit at ginagastos ang pondo na binibigay po ng taong bayan sa mga politiko po natin, mga Mr. Gadon.
Ako po maniniwala sa inyo kung ganun po ang isinulong nyo po. Nagpetisyon po sana kayo sa Senado at Kamara na dala-dala nyo po yung petisyon na ilabas po at pwede na silang i-audit ng COA at baguhin na po nila yung batas na ginawa ni Senador Pampilo Lacson di umano na masyadong proteksyon ng kanilang panunungkulan dahil hindi sila pwedeng i-audit ng COA at hindi sila pwedeng hingan ng mga resibo ng kanilang mga proyekto. Di po ba? At malaya nilang nagagastos ang kanilang pondo. Di po ba? Sa loob ng 1 taon hanggang 3 taon. Palalakihin mo pa yung problema ng mga Pilipino at yung korupsyon ng bansa, palalakihin mo pa, Mr. Gadon. Hiyang-hiya naman ang mga Pilipino sa iyo. Yung ang problema na tuklasan ng mga Pilipino, hindi pa naiaayos ng Senado at Kamara. Yung paano sila humawak ng budget na sobrang extraordinary di umano. Di po ba mga katambay? Mismo ang Pangulong Duterte, hinahamo sila at sinabing bulok na konstitusyon sila, Mr. Gadon. At raten na konstitusyon sila. Tapos pagdating sa'yo, pahabain mo pa ang termino nila. Nakakatinang ulo mga katambay. Ganito na po ba si Larry Gadon ngayon, si Atty. Gadon? Wala na ba siya nakikitang anomalya sa ating bansa? Wala na bang korupsyon na nagaganap lalo sa Kamara at Senado? Lalo doon sa natuklasan na dokumentado. Dokumentado po yun. Yun po natuklasan ni Saso Rogado sa mga file na nasa kanila po yun. Nasa file po. Nakalagay po sa kanilang program po yun ng Senate at ng Kamara. Di po ba? Yung mga batas na ginawa nila. Di po ba? Kaya po hindi sila makakibo. Naka-record po yun. Recorded po yun. At yun po'y totoo. Di po ba? Yung mga natuklasan ni SAS. At yun po na-televise po sa istasyon ni Kibuloy. At nagkaroon po ng problema si Kibuloy po dahil pumutok po ng napakalaki dahil na nationwide po sa istasyon ni Kibuloy yung issue ng Kamara at Senado. Kaya ngayon po siya, napakarami niya po problema sa Pilipinas ngayon. Patong-patong, pinagtutulungan po siya ng Kamara at Senado, di umano, na hindi pa dinadala sa korte ng Pilipinas. Nasa korte pa lang ng Kamara at nasa korte ng Senado. Pero ngayon po, parang meron na ring mga petisyon at kakasuhan na daw. At meron ng warrant of arrest yata, mga katambay, hinahunting na si Kibuloy. At meron ng kaso yata sa DOJ, di umano. Nakakalungkot lang kay Mr. Gadon, kay Larry Gadon. You know, nung mga siya, hinahangaan pa ng mga Pilipino ito dahil ito talagang galit na galit sa korupsyon at sinasabi niya pang bobo. Bobo yung mga politiko. Di ba ba? Lalo nung panahon ni Pinoy, talagang siya galit na galit dahil napakalaki ng korupsyon, napakalaki ng anomalya. Pero ngayon, ni isa, walang nakikita si Larry Gadon, mga katambay. Wala. At gusto niya pang palawigin ang mga termino ng magigiting nating mga mambabatas. Isinama pa ang mga gobernador, mga mayor, mga tinatawag na board member. At matutuwa niya na Makabayan Black, mga tambay. Matutuwa po ang mga Makabayan Black pagka ginawa mong 6 na taon ang paghihirap ng mga Pilipino na, naku po, ayusin muna, Mr. Gadon, yung sinasabi ni Kamanong, ang gagawin mo, kung talagang mahal mo ang bayan, merong issue na korupsyon na napakalaki na hindi maipaliwanag ng Kamara, iyan sana yung pinupus mo. Baka ang mga Pilipino, baka mismo sila pa magsabi sa iyo na hindi mo na kailangan na magsalita, ikaw tatakbo. Mismong Pilipino na magsasabi sa iyo, Mr. Gadon, tumakbo ka na dahil sa ginawa mo, pagbabago sa gobyerno. Hindi pinalaki mo pa ang magiging korupsyon di umano dahil palalawigin mo pa ang termino nila di umano. Di mo ba mga katambay? Kaya nawawala ang paghanga ni Kamanong kay Mr. Gadon. Mukhang nalamo na ng sistema po ng administrasyon. Wala na pong nakikitang mali si Larry Gadon, pati ang paggasta ng kaperahan ng mga Pilipino, ng taong bayan. Wala na po. Malinis lahat ang nakikita niya. Walang korupsyon, lalo ang Kamara at Senado. Pero si Kamanong, laging tatanungin ni Kamanong,
laging tatanong ni Kamanong, kailan nyo po, mga senador, mga congressman, ipakikita po sa amin ang inyo po mga resibo na kung paano nyo po ginagasta ang pondo ng bayan at paano po napupunta, kung ano po mga proyekto nyo taon-taon kasi 12 buwan lang po ang inaabot ng isang budget ng kongreso, ng congressman, ng representative, ng senador. Di ba? Pagkatapos nung bago na naman mga katambay. At ngayon po, talagang hindi kaya na therapy. Wala kayang therapy na nakuha si Mr. Gadon. Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil usok-usok po ngayon ng Isimada Vloggers. At ang sinasabi nila, di umano, GCash Vloggers. Siguro naman si Secretary Gadon hindi kasama sa GCash at Isimada Vloggers. Iba yung sa kanya. Di po ba mga tambay? Dahil sa ganito, sa survey po, Mr. Gadon, napakalaki po ng binagsak po ng trust rating at performance rating po ng inyong boss na si PBBM. Mahigit 10% po. At ganun din po ang Kamara at Senado. Bagsak po ang trust rating nila. Tapos palalawigin mo pa ang kanilang termino. Bagsak nga sa mga taong bayan, sa aming taong bayan, ang kanilang performance sa amin, kasama ang Pangulo. Dadagdagan mo pa. Baka sa susunod, Mr. Gadon, kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi ka natanggapin ng mga Pilipino. Dahil mas sinusunod mo yung mga gusto ng mga politiko kaysa gusto ng taong bayan. Di po ba katambay? Kasi ang mga taong bayan, hindi na nagugusto ng mga ginagawa ng pamahalaan dahil sa survey, di ba? Yung kahirapan ang gusto nilang trabahuin. Siya nga, nasa property ba siya, di ba? Sa kahirapan pa siya secretary. Pero wala naman siya nagagawa, di ba? Pagsugpo na kahirapan, siya secretary. Ano ginagawa niya? Meron ba na-resolve ba kahirapan si Mr. Gadon bilang secretary at advisor? Yun sana ang tutukan mo, Mr. Gadon. Yung pangarap ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas, tutukan mo po yun kasi po yun kasama po sa department mo yun dahil yun sangay po na kahirapan yun. Ang pagtaas ng bilihin, di po ba? Hindi po yung pagpapalawig ng termino ng mga mambabatas natin na may malaking issue, di ba mga tambay? Kayo po, ano po masasabi nyo dito sa panukala ni Mr. Gadon, ni Secretary Gadon mga tambay? Ito ba ay makatao, makamahirap, makamasa, o makabulsa? Mga tambay. Yan lang po mga tambay at muli po, nag-iwan po si Kamanong. Taste lang po, siyempre. Taste lang. Makabangon pa tayo at mabibigyan pa tayo ng isa pang Duterte na may pagmamahal sa bayan. Paalam. Bye-bye.